Ang tunog ng mahihinang tawanan at ang kalansing ng mga kopita ng champagne ang nagsilbing musika sa gabing iyon. Para kay Elon, ito ang perpektong tugtugin para sa perpektong gabi na magiging simula ng kanyang perpektong kinabukasan. Nakatayo siya sa isang maliit na entablado sa tabi ng kanyang mapapangasawa, si Marisol. Ang mamahaling ilaw ng Grand Ballroom ng hotel ay nagpapakislap sa diamanteng singsing sa daliri nito. Ngumiti si Marisol sa kanya, isang ngangiting kasing perpekto ng gabing ito. Itinaas ni Alon ang kanyang kopita, handa nang ibigay ang talumpating ilang beses niyang inensayo sa kanyang isip. "Good evening, everyone," panimula niya. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. "Tonight, we are not just celebrating an engagement." Ngunit hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang biglang pumunit sa maaliwalas na himig ng pagdiriwang. Naputol ang lahat. Ang tawanan, ang bulungan, ang musika. Lahat ng mata ay napunta sa direksyon ng ingay, kung saan ang isang maliit na grupo ng mga staff ng hotel ay nagkakagulo. Napakunot ang noo ni Alon. Isang maliit na aberya lang. Ngunit sa perpektong gabi niya, walang puwang para sa kahit anong aberya. Bumaba siya sa entablado. Sinenyasan si Marisol na manatili roon. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at may awtoridad, handang ayusin kung anuman ang gusot. "What's happening here?" tanong niya sa isang manager. "Sorry, Sir Alon. May isang staff po kami na nahimatay," sagot ng manager, halatang ninenerbiyos. Nakita ni Alon ang isang babaeng nakahandusay sa sahig, napapaligiran ng mga bubog mula sa mga nabitawan nitong baso. Nakasuot ito ng uniforme ng catering staff. Isang anino ang tumakip sa mukha nito. "Hayaan niyo nang ang security ang umasikaso niyan," bulong ni Marisol na sumunod pala sa kanya. Panira ng moment. "Sino ba iyan?" Hindi pinansin ni Alon ang sinabi ni Marisol. May kung anong nagtulak sa kanya na lumapit pa. Isang pamilyar na pakiramdam. Isang kaba na hindi niya maintindihan. Nang may isang staff na humawi para bigyan siya ng daan, ang ilaw mula sa chandelier ay tumama sa mukha ng babaeng walang malay. At sa isang iglap, ang buong mundo ni Elon ay huminto. Ang ingay ng ballroom ay nawala. Ang mga mukha ng daan-daang bisita ay lumabo. Ang tanging malinaw sa kanyang paningin ay ang mukha ng babaeng iyon. Ang balat na minsang niyang hinaplos. Ang mga labing minsang niyang hinalikan. Ang buhok na minsang niyang sinuklay gamit ang kanyang mga daliri. Kahit na mas payat ito ngayon, kahit na may bakas ng pagod at hirap sa kanyang mukha, kilalang kilala niya ito. Tala. Ang pangalan ay hindi lumabas sa kanyang bibig. Bumulong lamang ito sa loob ng kanyang isipan. Isang multo mula sa kahapon na biglang nagbalik upang guluhin ang kanyang perpekto at plinadong ngayon. Ang kanyang asawa. Ang kanyang dating asawa. "Alon? Ano ba?" Narinig niyang sabi ni Marisol. May iritasyon sa boses nito. "Let's go! The guests are watching." Pero hindi natinag si Alon. Para siyang napako sa kinatatayuan. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Bakit? Bakit siya nandito? At bakit ganito ang itsura niya? Nang walang pag-aalinlangan, lumuhod si Alon. Dahan-dahan niyang inalis ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Tala. Ang pakiramdam ng kanyang balat ay nagpadala ng kuryente sa kanyang mga daliri. Isang pamilyar na init na matagal na niyang kinalimutan. "Alon!" Sigaw ni Marisol. Hindi na maitago ang galit. Hindi muli siya pinansin ni Alon. Ang tanging mahalaga sa sandaling iyon ay ang babaeng nasa kanyang harapan. Ipinasok niya ang kanyang mga braso sa ilalim ng mga binti at likod nito. Itinayo niya ito. Magaan, masyadong magaan. Naglakad siya, bit-bit ang walang malay na katawan ni Tala. Dinaanan niya ang nagtatakang mga bisita. Dinaanan niya ang nanlilisik na mga mata ni Marisol. Ang bulong-bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang paligid, ngunit wala siyang marinig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ni Tala
sa kanyang mga braso at ang mas mabigat na bigat ng kasalanan sa kanyang puso. Dire-diretso siyang lumabas ng ballroom patungo sa pinakamalapit na ospital. Ang bawat segundo sa waiting area ng emergency room ay parang isang oras. Nakaupo si Alon, ang kanyang mamahaling suit ay nagusot. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod. At ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang engagement party, si Marisol, ang kumpanya. Nawala lahat iyon sa kanyang isip. Ang tanging laman ng utak niya ay si Tala. Ang mga tanong ay paulit-ulit na umiikot. Anong nangyari sa kanya? Bakit siya nagtatrabaho bilang isang waitress? Nasaan na ang mga pangarap niya? Ilang minuto pa, lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Agad na napatayo si Alon. Doc, kumusta na po siya? Kumusta na po ang asawa ko? Hindi niya alam kung bakit iyon ang lumabas sa bibig niya. Ngumiti ang doktor. Isang professional at panatag na ngiti. She's stable now. Dehydration and exhaustion. Kailangan lang niya ng pahinga at fluids. Nakahinga ng maluwag si Alon. Salamat po, Doc. Maraming salamat. Akmang tatalikod na ang doktor nang bigla itong humarap muli. By the way, sabi ng doktor, you should take better care of her, lalo na't maselan ang kanyang kalagayan. Napakunot ang noo ni Alon. Maselan? Anong ibig niyong sabihin? Ang nangiti ng doktor ay lumawak. Congratulations, sir! Magiging tatay na kayo. Matatag na ang lagay ng asawa ninyo at ng baby sa kanyang sinapupunan. Ang mga salita ng doktor ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Alon. Baby? Anak? Anak? Nila? Napatitig siya sa pinto ng emergency room kung saan nakahiga si Tala. At sa isang iglap, ang lahat ng bagay sa kanyang perpektong mundo ay tuluyan ng nabasag. Parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa isip ni Alon ang mga salita ng doktor. Congratulations, sir! Magiging tatay na kayo. Tatay. Siya. Magiging tatay. Nakatayo lang siya sa labas ng pinto ng emergency room, hindi makagalaw. Ang CEO na sanay humarap sa mga board meeting at magdesisyon para sa milyon-milyong pisong kontrata ay hindi alam ang gagawin. Ang puso niya ay isang magulong halumang gulat, takot, at isang emosyon na hindi niya pinansin sa loob ng maraming taon. Pagsisisi. Isang nurse ang lumabas at sinabing inilipat na si Tala sa isang private room. Ang salitang private ay automatikong lumabas sa bibig ni Alon. Iyon ang kaya niyang gawin. Iyon ang alam niyang gawin. Ang magbayad, ang magbigay ng komportableng solusyon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid. Bawat hakbang ay parang ang bigat. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Tala na nakaupo sa kama, nakatingin sa bintana. Gising na siya. Lumingon ito nang marinig siyang pumasok. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo. Ngunit ngayon, wala na ang gulat. Ang nakita ni Alon sa mga mata ni Tala ay isang pader. Isang malamig at mataas na pader na itinayo nito sa pagitan nilang dalawa. Anong ginagawa mo pa rito? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay mahina dahil sa pagod, ngunit matatag. Tala, ako. Hindi alam ni Alon kung paano magsisimula. Sinabi sa akin ng doktor, walang emosyon na tumingin si Tala sa kanya. Sinabi ang alin? Ang tungkol sa bata. Nauutal niyang sabi. Anak ba natin yan? Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Tala. Anak ko ito, Alon. Ako lang. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Alon na parang mga bubog. Hindi mo yan pwedeng sabihin. May karapatan ako. Karapatan? Putol ni Tala. Ang boses niya ay biglang nagkaroon ng lakas. Nasaan ang karapatan na yan noong pinili mong umalis? Nasaan yan noong mas pinili mo ang kumpanya mo kaysa sa akin?
Huwag mo nang ipilit, Alon. Kaya kong buhayin ang anak ko ng mag-isa. Lumapit si Alon sa kama. Hindi mo kailangang gawin yan ng mag-isa. Nandito ako. Tutulungan kita. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Mabilis niyang sagot. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ang kailangan ko ay umalis ka na. Pakiusap. Umalis ka na. At bumalik ka na sa perpekto mong buhay. Sa fiancé mo. Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Alon. Bawat salita ay totoo. Habang nakatingin siya sa mukha ni Tala na puno ng sakit at pagod, biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang ibang eksena, isang ibang panahon. Nasa luma nilang apartment sila noon. Simple lang ang buhay pero masaya. Nakahiga sila sa kama, magkayakap. Katatapos lang nilang pag-usapan ang mga pangarap nila. Si Tala, tungkol sa maliit niyang negosyo ng mga organic na sabon. Siya naman, tungkol sa pagpapalago ng kanyang noon ay maliit pa lamang na kumpanya. Pag naging successful na tayo, bulong ni Tala sa dibdib niya, gusto ko nang magka-baby. Isang maliit na version mo na tatakbo-takbo dito sa bahay. Hinalikan niya ito sa noo. Hindi lang isa. Gusto ko ng isang buong basketball team. Tumawa sila pareho. Ang tawa nila ay simple, totoo, at puno ng pag-asa. Napapikit si Alon, pilit na iwinawaksi ang alaala. Ang init ng nakaraan ay lalong nagpatingkad sa lamig ng kasalukuyan. Magbabayad ako para sa lahat ng gastusin sa ospital, sabi niya. Bumalik sa tanging paraan na alam niyang tumulong. Huwag kang mag-alala sa... Sinabi ko nang umalis ka na, sigaw ni Tala. At isang butil ng luha ang tuluyan nang pumatak mula sa kanyang mata. Agad niya itong pinunasan, ayaw magpakita ng kahinaan sa harap niya. Tumalikod si Alon. Ang pagtanggi ni Tala ay mas masakit kaysa sa kahit anong business deal na hindi natuloy. Naglakad siya palabas ng silid, dala-dala ang bigat ng kanyang pagkatalo. Pagkasakay niya sa kanyang kotse, kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang una niyang tinawagan ay ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, si Marco. Marco, sabi niya, ang boses ay seryoso at walang paligoy-ligoy. May ipapahanap ako sa'yo. Her name is Tala Reyes. I want you to find out everything about her for the past 2 years. Kung saan siya nakatira, saan siya nagtatrabaho, lahat. I need the report within the hour. Confidential ito, Marco. Walang dapat makaalam. Yes, sir, sagot ni Marco sa kabilang linya. Pagkababa niya ng tawag, halos agad namang nagring ulit ang kanyang cellphone. Pangalan ni Marisol ang lumabas sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Alon, where are you? Anong nangyari? Pinag-uusapan na tayo ng mga bisita. Ang galit na bungad ni Marisol. Pumikit si Alon at gumawa ng kasinungalingan. Sorry darling, may emergency lang. Isang dating empleyado nag-collapse. Naawa lang ako kaya dinala ko sa ospital. I'm on my way back. Dating empleyado? Alon, engagement party natin ito. You can't just leave for some random person. I know, I'm sorry, papunta na ako. Sabi niya, ang boses ay pilit na pinapakalma. I'll make it up to you. Binaba niya ang tawag at ibinato ang cellphone sa passenger seat. Sumandal siya sa upuan at ipinikit ang mga mata. Random person. Kung alam lang ni Marisol. Ilang sandali pa, isang email notification ang tumunog sa kanyang telepono. Ang report mula kay Marco. Binuksan niya ito. Ang bawat linya ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Pangalan, Tala S. Reyes Tirahan. Isang maliit na apartment sa Quezon City. 3 buwan nang hindi nakakabayad ng upa. Trabaho, part-time waitress sa catering service. Part-time online seller. Part-time tutor. Financial status, may utang sa ilang lending company. Napahigpit ang hawak ni Alon sa manibela. Ito ang babaeng pinangakuan niya ng magandang buhay. Ito ang babaeng minahal niya. At ito ang sinapit nito matapos niya itong iwan.
Ang mamahaling leather ng kanyang sasakyan ay parang nang iinsulto sa kahirapan na binabasa niya sa screen. Nang akala niya ay tapos na, isang text message ang dumating mula kay Marco. "Sir, may isang detalye pa po. Mukhang may maliit na business na sinusubukang itayo, si Ma'am Tala. Ang pangalan po ng negosyo, Sinagtala Organics." "Pamilyar po ang pangalan, sir." Natigilan si Alon. Sinagtala. Ang pangalan ng pangarap nila. Ang pangalan na sila mismo ang bumuo noon sa isang gabing puno ng pangako. Bigla, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabuhol-buhol sa kanyang isip. Ang pangalan, ang biglaang paglitaw ni Tala, at ang bagong-bagong product line na malapit ng ilunsad ng kumpanya niya. Isang proyektong buong pusong pinangangasiwaan ni Marisol. Ang pangalan ng proyektong yon, Sinag Organics. Sinagtala Organics. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa loob ng mamahaling sasakyan ni Alon. Mas malakas pa kaysa sa ugong ng makina. Hindi ito isang ordinaryong pangalan. Ito ay isang pangako. Isang pangarap na sabay nilang binuo ni Tala. Sa mga gabing simple lang ang kanilang buhay, pero sagana sa pag-asa. Sinagtala. Ang sinag ng bituin. Ang sinag niya. Sinag Organics. Ang pangalan ng proyektong magpapatibay sa pagsasama nila ni Marisol. Ang proyektong magiging pundasyon ng kanilang power couple status. Ang pagkakahawig ay hindi aksidente. Imposible na pahigpit ang hawak ni Alon sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Isang halo ng pagdududa at nagsisimulang galit. Hindi na siya bumalik sa party. Wala na siyang pakialam sa mga bisita o sa kung anong sasabihin ni Marisol. Pinaandar niya ang sasakyan, hindi patungo sa kanyang opisina, kundi sa kanyang penthouse. Ngunit ang sadya niya ay hindi ang malambot na kama o ang magandang tanawin ng syudad. Ang sadya niya ay isang kwartong matagal na niyang hindi pinapasok. Ang bodega. Pagdating niya sa kanyang unit, niluwagan niya ang kanyang necktie at mabilis na naglakad patungo sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. Pagbukas niya, sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok at ng mga nakaimbak na alaala. Dito nakatago ang mga gamit mula sa dati niyang buhay. Ang buhay niya kasama si Tala. Maayos na nakasalansan sa mga kahon ang lahat ng bagay na hindi na niya gustong makita pero hindi niya rin kayang itapon. Mga lumang photo album, mga regalo, mga damit. Isang museo ng kanilang nakaraan. Hindi niya pinansin ang mga iyon. Ang kanyang mga mata ay determinadong hinahanap ang isang partikular na kahon, iyong may markang Talas Projects. Nang makita niya ito sa ilalim ng iba pang mga kahon, mabilis niya itong hinila. Nagkalat ang alikabok sa kanyang mamahaling damit, ngunit wala siyang pakialam. Binuksan niya ang kahon. Sa ibabaw ng lahat ay mga lumang libro at mga sampol ng mga sabon na gawa sa kung ano-anong dahon at bulaklak. At sa ilalim ng mga iyon, nandoon ito. Isang luma at simpleng notebook na kulay brown. Nanginginig ang mga kamay ni Alon nang kunin niya ito. Dahan-dahan niyang binuklat. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ni Tala. Ang pamilyar na kurbada ng kanyang mga letra. Ang mga maliliit na drawing ng mga bulaklak sa gilid. Nandoon lahat. Ang buong konsepto ng Sinagtala Organics. Ang mga sangkap na galing sa mga lokal na sakahan sa probinsya. Ang marketing plan na nakatuon sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga kababaihan. Ang mga tagline na siya mismo ang tumulong bumuo. Ang ganda na nagmumula sa puso ng kalikasan. Isinara niya ang notebook at dinala ito sa kanyang home office. Binuksan niya ang kanyang laptop at hinanap ang presentation file na ipinadala sa kanya ni Marisol ilang linggo na ang nakalipas. Sinag Organics, the future of natural beauty. Binuksan niya ito. Slide by slide, inihambing niya ang presentasyon ni Marisol sa nakasulat sa notebook ni Tala. Ang kanyang pagdududa ay naging pagkagulat.
Ang kanyang pagkagulat ay naging galit ang mga sangkap. Pareho. Ang target market, pareho. Ang brand philosophy, parehong-pareho. Maging ang ilang mga pangungusap sa marketing copy ay halos eksaktong kopya, pinalitan lang ng ilang mas corporate na salita. 70%. 70% ng pangarap ni Tala ay ninakaw at nilagyan ng pangalan ni Marisol. Biglang may isang alaala na pumasok sa kanyang isip, kasing linaw ng mga dokumentong nasa harapan niya. Isang hapon sa luma nilang apartment, busy si Tala sa pagsusulat sa kanyang notebook sa kanilang maliit na lamesa. Biglang dumating si Marisol, na noon ay isa ng business partner ni Alon. May dala itong mga dokumento para sa kanya. "Wow, you're so focused. Ano yan, Tala? Thesis?" Tanong ni Marisol, nakangiti habang sumisilip sa ginagawa nito. Ngumiti si Tala, ang kanyang mga mata ay nagniningning dahil sa passion. "Ah, hindi. Ito yung pangarap kong business. Sinagtala Organics. Gusto kong gumawa ng mga produkto na natural at gawang Pinoy." Ikinuwento ni Tala ang lahat, ang kanyang mga plano, ang kanyang mga pangarap. Buong tiwala at walang pag-iimbot. Si Marisol naman ay taimtim na nakikinig, tumatango-tango at nagpapakita ng labis na paghanga. "That's a brilliant idea, Tala. Ang galing," sabi pa ni Marisol. "You have to make that happen. I'm sure Alon will be very proud." Napahawak si Alon sa kanyang sentido. Ang alaala ay isang saksak sa kanyang dibdib. Ang paghanga sa mga mata ni Marisol noon, hindi iyon paghanga. Iyon ay pagkalkula. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Ang galit ay umakyat mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang lalamunan. Isang mapait at mainit na pakiramdam. Ang buong akala niya ay si Marisol, ang perpektong partner para sa kanyang ambisyon. Ngayon, nakikita niya ang katotohanan. Ang babaeng pakakasalan niya ay isang magnanakaw. Tumingin si Alon sa digital picture frame na nasa kanyang lamesa. Isang masayang litrato nila ni Marisol nung kanilang engagement. Ang perpektong ngiti, ang perpektong singsing, ang perpektong kasinungalingan. Ang kanyang mga mata ay nanlamig. Nawala ang lahat ng bakas, ng pagmamahal. Pinalitan ito ng isang matigas at hindi matitinag na determinasyon. Isinara niya ang laptop, kinuha niya ang notebook ni Tala at ang susi ng kanyang kotse. Wala nang tanong, wala nang pag-aalinlangan, kailangan niya ng sagot. At kukunin niya iyon ngayon. Mabilis ang kanyang pagmamaneho patungo sa kondominium ni Marisol. Bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay nagpapatindi sa apoy sa kanyang dibdib. Nang makarating siya sa tapat ng pinto nito, hindi na siya nag-abalang mag-text. Kumatok siya ng malakas at may diin. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Sumilay ang isang nag-aalala, pero napakagandang mukha ni Marisol. Nakasuot pa rin ito ng kanyang engagement dress. "Alon, thank God you're here. I was so worried. Saan ka ba galing?" Hindi niya ito pinatapos. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Itinaas niya ang hawak niyang notebook. "Marisol," sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. "Kailangan nating mag-usap tungkol sa Sinagtala Organics." Ang pangalang Sinagtala Organics ay namutawi sa bibig ni Alon na parang isang sumpa. Sa isang iglap, ang ngiti sa mukha ni Marisol ay naglaho. Pinalitan ito ng isang bahagyang pagkagulat, isang kislap ng takot sa kanyang mga mata na kasing bilis ding nawala. Ngunit para kay Alon, na ang bawat himaymay ng laman ay alerto, ang isang segundong yon ay sapat na. Nakita niya ang pagkakasala. "Alon, anong sinasabi mo?" Tanong ni Marisol. Pilit na ibinabalik ang kanyang komposisyon. "Pumasok ka muna. Baka marinig tayo ng mga kapitbahay." Itinulak niya ang pinto para bumukas ito ng mas maluwag.
isang imbitasyon para dalhin ang kanilang usapan sa loob. Ngunit hindi gumalaw si Alon. Nanatili siyang nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang presensya ay parang isang pader na hindi matitinag. "Dito na lang tayo mag-usap," sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Hinawakan ni Marisol ang kanyang braso. "Ano bang problema? You're scaring me. Kung galit ka pa rin dahil sa party, huwag tayong maglokohan, Marisol." Hinila ni Alon ang kanyang braso mula sa pagkakahawak nito. Inihagis niya ang notebook ni Tala sa isang maliit na mesa sa may entrance. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. "Tell me, ano ito?" Lumapit si Marisol sa mesa at tiningnan ang notebook. Kinuha niya ito, binuklat ang ilang pahina. Isang kunot sa noo ang lumitaw habang tinitingnan niya ang mga sulat kamay. Pagkatapos ng ilang segundo, ibinalik niya ang tingin kay Alon. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkalito. "Isang lumang notebook? Alon, hindi kita maintindihan. Anong kinalaman nito sa akin?" Ang kanyang pag-arte ay napakagaling, napakakumbinsido. Kung hindi lang sa nakita niyang isang segundong pagkataranta kanina, baka naniwala pa si Alon. "Huwag mo akong gawing tanga," mariing sabi ni Alon. "Ang bawat ideya, bawat konsepto, bawat salita sa Sinag Organics project mo ay galing sa notebook na yan. Ideya ni Tala. Pangarap ni Tala." Isang tawa ang kumawala sa bibig ni Marisol. Hindi isang masayang tawa, kundi isang tawang puno ng pang-iinsulto. "Tala? Si Tala na naman? My God, Alon, nagkita lang kayo ulit pagkatapos ng ilang taon. At ngayon, mas pinaniniwalaan mo na siya kaysa sa akin. Sa fiancé mo." Nagsimula siyang maglakad-lakad sa kanyang sala. Ang kanyang mga galaw ay puno ng drama. "So this is it. Siya ang dating empleyado na pinuntahan mo. At ngayon, nag-imbento siya ng kwento para sirain tayo? Wow! Just wow! Hindi ito imbento!" Sigaw ni Alon. Ang kanyang pasensya ay tuluyan ng nawawala. "Nakita ko ang mga plano niya. Nakita ko ang mga petsa. Ito ay binuo niya maraming taon na ang nakalipas. At sa tingin mo, siya lang ang may kakayahang mag-isip ng ganyang ideya?" Ganti ni Marisol. Ang kanyang boses ay tumaas na rin. "Natural products? Local ingredients? Alon, hindi yan revolusyonaryong konsepto. Maraming tao ang pwedeng makaisip niyan. Nagkataon lang." "Nagkataon? Maging ang pangalan? Sinagtala at Sinag? Is that a coincidence too?" Huminto si Marisol at humarap sa kanya. At sa sandaling iyon, nakita ni Alon ang pagbabago sa diskarte nito. Ang pagkukunwaring naguguluhan ay nawala. Pinalitan ito ng linyang alam niyang pinaka-epektibo laban sa kanya. Ang pagiging biktima. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamuo ng luha. "Alam mo kung ano sa tingin ko ang nangyayari. Sa tingin ko, hindi ka pa talaga tapos sa kanya. At ngayon, gumagawa ka ng paraan ng kahit anong dahilan para masira ang meron tayo." Lumapit siya kay Alon. Ang kanyang mga kamay ay marahang humaplos sa kanyang dibdib. "Bakit mo ginagawa sa atin to, Alon? Mahal kita. Akala ko ba mahal mo rin ako? Bakit mas pinipili mong paniwalaan ang isang babaeng bigla na lang sumulpot para guluhin tayo? Ang kanyang mga luha, ang kanyang malambing na boses, ang kanyang paghaplos, ito ang mga armas na palagi niyang ginagamit. At noon, palagi itong gumagana. Pero hindi ngayon. Dahil sa likod ng mga luhang yon, ang nakikita ni Alon ay hindi na ang babaeng mahal niya, kundi ang babaeng nanloko sa kanya. Ang babaeng nagnakaw, hindi lang ng isang business plan, kundi ng pangarap ng isang taong minsan niyang sinira. "Alam mo, Marisol," sabi ni Alon, marahang inaalis ang mga kamay nito sa kanyang dibdib. "Naisip ko rin yan, na baka naghahanap lang ako ng butas, na baka gusto ko lang kumawala." Tumingin siya diretso sa mga mata nito.
Pero habang tinitingnan kita ngayon, habang nakikita kitang nagsisinungaling sa harap ng mukha ko, isang bagay lang ang malinaw sa akin. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Tapos na tayo. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Isinara ito nang may puwersa sa kanyang likuran. Habang naglalakad siya palayo sa apartment, narinig niya ang tunog ng isang bagay na nabasag mula sa loob, na sinundan ng isang malakas at puno ng galit na sigaw. Ngunit hindi lumingon si Alon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, palayo sa kasinungalingan, at patungo sa isang katotohanang hindi niya alam kung paano haharapin. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang text message galing kay Marisol. Sana alam mo ang ginagawa mo, Alon. Kapag ako ang kinalaban mo, mas marami kang mawawala kaysa sa inaakala mo. Ang amoy ng disinfectant at ang nakakabinging katahimikan ng ospital ay parang kumakapit sa balat ni Tala. Sa wakas, pagkatapos ng ilang oras na pagpipilit sa doktor na maayos na talaga ang pakiramdam niya, pinayagan na siyang umuwi. Ang tanging kondisyon ay kailangan niyang magpahinga. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pagpasok niya sa maliit niyang apartment, ang unang bumungad sa kanya ay ang katahimikan din, ngunit ibang klase. Ito ang katahimikan ng kalungkutan, ng mga gabing mag-isa siyang kumakain, ng mga pangarap na pansamantala niyang isinantabi. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang maliit na umbok na yon, ang kanyang lakas, ang kanyang sikreto, ang kanyang lahat. Okay lang tayo, baby? Bulong niya sa kawalan. Kakayanin natin to. Dumiretso siya sa kanyang maliit na lamesa, ang sentro ng kanyang opisina. Nakakalat doon ang mga sample ng mga sabon at langis na siya mismo ang gumawa, mga bote ng iba't ibang halamang gamot, at ang kanyang lumang laptop. Ito ang mundo ng Sinagtala Organics. Isang mundong binuo niya mula sa pawis, puyat, at paubos ng pag-asa. Napatingin siya sa ilalim ng kanyang pinto. May isang puting sobre na isinuksok doon. Alam na niya kung ano yon bago pa man niya buksan. Final notice. Ang mga salita ay parang suntok. 3 buwan na siyang hindi nakakabayad ng upa. Lahat ng kinikita niya sa pagiging waitress, sa pag-o-online selling, at pagtututor ay halos sapat lang para sa pagkain at sa mga check-up niya. Napaupo siya sa isang upuan at napatingin sa kanyang pitaka na nasa ibabaw ng lamesa. Halos wala ng laman. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib, isang pamilyar na pakiramdam. Paano na sila ng anak niya? Saan sila pupulutin kung palayasin sila dito? Bigla, may kumatok sa pinto. Ang puso ni Tala ay biglang kumabog ng mabilis. Ang landlady, sisingilin na ba siya? Handa na siyang makiusap, magmakaawa, kahit ano. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa peephole. Ang kanyang paghinga ay biglang naputol. Nakatayo sa labas si Elon. Hindi siya nakasuot ng suit na tulad kagabi. Simple lang ang suot niya. Isang polo shirt at slacks. May dala siyang mga paper bag na mukhang galing sa isang mamahaling restaurant. Pero kahit anong isuot niya, hindi maitatago ang yaman at kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Isang mundo na matagal nang tinalikuran ni Tala. Isang bahagi niya ay gustong magtago, ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ito. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang mga mata ni Alon ay puno ng pag-aalala. Tala, kumusta ka na? Maayos lang kami, sagot ni Tala. Ang diin ay nasa salitang kami. Nagdala ako ng pagkain, sabi ni Alon. Itinaas ang mga paper bag. Kailangan mong kumain ng mabuti. Hindi gumalaw si Tala para bigyan siya ng daan. Salamat. Pero hindi kailangan. May pagkain pa ako. Isang kasinungalingan. Ang laman ng ref niya ay halos isang itlog at kalahating pitsel ng tubig. Tala, pakiusap, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay nagmamakaawa. Hayaan mo akong tulungan ka.
Ang ospital, ang upa mo. Ako nang bahala sa lahat. Ang alok niya ay parang isang insulto. Sa tingin ba niya, ganun lang kadali ang lahat? Na ang pera niya ay kayang burahin ng sakit, ang mga taon ng pag-iisa at paghihirap? Hindi ko kailangan ng pera mo, Alon, mariing sabi ni Tala. Ang kanyang pride ang nagsilbing kalasag. Hindi ko kailangan ng awa mo. Kaya ko ang sarili ko at kaya kong palakihin ang anak ko ng mag-isa. Hindi ito awa, Tala. Ito ay responsibilidad, giit ni Alon. Responsibilidad? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Tala. Nasaan ang responsibilidad na yan noong mas pinili mong maniwala sa sabi-sabi ng iba? Nasaan yan noong sinabi mong isa lang akong pabigat sa mga pangarap mo? Huli na ang lahat para dyan, Alon. Huli na. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Alon. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng kirot, ngunit mas nangingibabaw ang pangangailangan niyang protektahan ang sarili niya at ang kanyang anak. Hindi na siya papayag na masaktan pa. Pakiusap, umalis ka na, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Tumingin si Alon sa kanya. Pagkatapos ay sa mga paper bag na dala niya at pagkatapos ay sa nakasaradong pinto sa likod niya. Tumango siya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga paper bag sa sahig sa labas ng pinto. Kainin mo pa rin yan, sabi niya. Para sa baby. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Pinanood siya ni Tala hanggang sa mawala siya sa dulo ng pasilyo. Nang sigurado na siyang wala na ito, isinara niya ang pinto at ikinandado. Doon na siya tuluyang nanghina. Sumandal siya sa pinto at ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak. Walang tunog. Tanging ang mainit na agos sa kanyang mga pisngi at ang pagyanig ng kanyang mga balikat. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa siya bumalik kung kailan sinusubukan na niyang buuin muli ang kanyang buhay? Ang pagdating ni Alon ay parang isang bagyo na muling ginugulo ang lahat ng pinaghirapan niyang ayusin. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng lamesa. Nanginginig niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Sino naman kaya ito? Isa sa mga pinagkakautangan niya? Tiningnan niya ang screen. Unknown number. Sinagot niya ito, handa sa anumang paniningil. Hello? Si Ma'am Tala Reyes po ba ito? Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Hindi pamilyar ang boses. Sino po ito? Tanong ni Tala, maingat. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan bago muling nagsalita ang lalaki. May alam po ako tungkol sa nangyari sa Sinag Tala Organics. Natigilan si Tala. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. At sa tingin ko, pagpapatuloy ng boses, matutulungan ko kayo. Ang bigat ng pagtanggi ni Tala ay parang malaking batong nakadagan sa dibdib ni Alon. Umalis siya sa apartment nito na parang isang talunang sundalo. Ang kanyang mga alok na tulong ay naging mga basurang bala na walang tinamaan. Ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay walang silbi sa harap ng pader na itinayo ni Tala. Sumakay siya sa kanyang kotse, ngunit hindi niya ito pinaandar. Sumandal lang siya, ipinikit ang mga mata, at hinayaang lamunin siya ng katahimikan at ng sarili niyang mga pagkukulang. Anong gagawin niya ngayon? Paano siya tutulong kung ang mismong taong gusto niyang tulungan ay ayaw siyang makita? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sa normal na pagkakataon, hindi niya ito sasagutin. Ngunit ngayon, sa sobrang gulo ng isip niya, sinagot niya ito nang walang pag-aalinlangan. Hello? Si Sir Alon po ba ito? Tanong ng isang boses ng lalaki, halatang kinakabahan. Speaking. Who is this? Sagot ni Alon, medyo nairita sa pag-aalinlangan sa kabilang linya. Sir, pasensya na po sa abala. May kailangan lang po kayong malaman.
tungkol kay Ma'am Marisol at sa isang business plan. Agad na naging alerto si Aelon. Napaupo siya ng tuwid. Sino ka? At anong alam mo? Hindi ko po pwedeng sabihin sa telepono, sir. Pero kung gusto niyo pong malaman ang katotohanan, makipagkita po kayo sa akin. Nagbigay ang lalaki ng address ng isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa may Maynila. Isang lugar na malayo sa mga karaniwan niyang pinupuntahan. Kahit may pagdududa, alam ni Alon na wala siyang pagpipilian. Ito na marahil ang sagot na hinahanap niya. Pagdating ni Alon sa coffee shop, nakita niya agad ang lalaking naghihintay sa isang sulok. Bata pa ito, marahil ay nasa early 20s, at baka sa mukha nito ang nerbiyos. Nang makita siya nito, agad itong napatayo. Sir Alon, bati nito. Umupo ka, sabi ni Alon. Umupo sa kaharap na silya. Magsalita ka na. Leo po ang pangalan ko, sir. Dati po akong junior marketing assistant sa kumpanya ni Ma'am Marisol. Ikinuwento ni Leo ang lahat. Ikinuwento niya kung paano isang araw ay nakita niyang hawak ni Marisol ang isang lumang notebook at kung paano niya ito narinig na kinakausap ang sarili, pinagtatawanan ang katangahan ng may-ari ng notebook. Sinabi rin niya na ilang linggo matapos iyon, biglang ipinakilala ni Marisol ang proyektong Sinaga Organics na parang sarili nitong ideya. Bakit ka tinanggal? Tanong ni Alon. May mali po sa isang report na ginawa ko. Isang maliit na pagkakamali lang, sir. Pero ginawa niyang napakalaking issue. Tinanggal niya ako agad. Sa tingin ko po, ayaw niya ng may nakakaalam. Paliwanag ni Leo. Gusto ko lang po ng hustisya. Para sa akin. At para sa tunay na may-ari ng ideyang yon. May inilabas si Leo mula sa kanyang bag. Isang maliit na itim na USB flash drive. Dahan-dahan niya itong itinulak sa ibabaw ng mesa, patungo kay Alon. Ano to? Tanong ni Alon. Pruweba, sir. Sagot ni Leo. Hindi ko po sinasadyang ma-record. May isang meeting kami noon. At iniwan kong bukas ang voice recorder sa cellphone ko para sana sa minutes. Pero pagkatapos ng meeting, nagpaiwan si Ma'am Marisol kasama ang isa niyang kaibigan at nagkwento siya. Kinuha ni Alon ang USB. Ang maliit na bagay na yon ay parang napakabigat sa kanyang palad. Bumalik si Alon sa kanyang kotse. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kaba. Ikinabit niya ang USB sa port ng kanyang laptop at hinanap ang audio file. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig niya ay ang pamilyar na boses ni Marisol. Tumatawa. And she just told me everything. With matching shining eyes pa. Ito ang pangarap ko, ang Sinag Tala Organics. So naive. Akala niya yata, sa pangarap lang nabubuhay ang tao. Isang boses ng babae ang sumagot. Ang kaibigan marahil nito. So, kinuha mo talaga ang buong konsepto? Of course. It's a brilliant idea, I have to admit. Sayang naman kung sa isang tulad niya lang mapupunta, di ba? She doesn't have the guts nor the money to make it happen. I'm just improving it. Tinanggal ko yung cheap na tala sa pangalan. Sinag Organics. Sounds more classy, right? Napakuyom ang kamao ni Alon. Ang bawat salita ay parang laso na tumatagos sa kanyang pandinig. Ang paraan ng pagtawa ni Marisol, ang kanyang pangmamaliit kay Tala. Ang lahat ay nagpinta ng isang larawan ng isang babaeng hindi niya kilala. Isang babaeng malupit at mapanlinlang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang ang recording ay nagpatuloy. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang malalim na sakit para kay Tala. Pinatay niya ang recording. Katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang katahimikan ng pagkatalo. Ito ang katahimikan bago ang isang bagyo. Nasa kanya na ang lahat. Ang ebidensya, ang sandata, ang pag-asa ay muling bumuhay sa kanyang nanlulumong espiritu. May paraan na para itama ang lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang unang taong pumasok sa isip niya ay si Tala. Dinial niya ang numero nito
Nanginginig ang kanyang mga daliri sa pananabik. Nang sagutin nito ang tawag, halos hindi na niya ito pinagsalita. Tala, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng bagong lakas at determinasyon. Tala, makinig ka. May nakuha ako. May ebidensya ako laban kay Marisol. Alon, ano? Huwag ka nang magtanong, putol niya. Basta't maniwala ka sa akin. May hawak ako. This time, tayo ang mananaw. Akmang ibababa na niya ang tawag para tawagan ang kanyang abogado nang biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Sunod-sunod na notifikasyon mula sa iba't ibang news websites at social media apps. Nahuli ng kanyang mata ang isang headline mula sa isang sikat na entertainment blog. Ang kanyang dugo ay biglang nagyelo. Fiancé ni business tycoon Alon Del Rio na si Marisol Chua. Nagsalita na, may isang buntis na babae na sinisira ang aming buhay at gustong mangikil. This time tayo ang mananaw. Ang mga salita ni Alon ay nanatili sa pandinig ni Tala, isang matamis na himig ng pag-asa matapos ang napakatagal na panahon ng katahimikan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. May ebidensya, may laban sila. Hawak niya ang kanyang cellphone, isang maliit na ngiti ang unti-unting sumisibol sa kanyang mga labi. Baka sakali lang, may hustisya pa pala. Ngunit ang pag-asang iyon ay kasing bilis ng isang bula na naglaho. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isa niyang kaibigan. Naglalaman ito ng isang link, walang ibang text, isang link lang. Sa ilalim nito ay isang maikling tanong. Tala, ikaw ba to? Napakunot ang noo niya. Dahan-dahan niyang pinindot ang link at ang bumungad sa kanya ay isang artikulo mula sa isang sikat na online gossip site. Ang litrato ay malaki at malinaw. Si Marisol, nakatingin sa malayo. Ang kanyang magandang mukha ay bakas ng kalungkutan. Isang kamay niya ay nakahawak sa kanyang dibdib kung nasaan dapat ang puso. At ang headline? Ang headline ay isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Tala. Fiancé ni business tycoon Alon Del Rio na si Marisol Chua. Nagsalita na, may isang buntis na babae na sinisira ang aming buhay at gustong mangikil. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Tala habang binabasa niya ang bawat salita. Ang artikulo ay perpektong isinulat para makuha ang simpatsya ng publiko. Isinalaysay nito ang love story ni Alon at Marisol. Inilarawan nito si Marisol bilang isang matatag na babae na buong tapang na hinaharap ang isang desperadang babae mula sa nakaraan na gustong sirain ang kanilang kaligayahan. Walang pangalan, ngunit malinaw kung sino ang tinutukoy. Isang buntis na waitress. Ang bawat detalye ay idinisenyo para ipinta si Tala bilang isang masamang tao, isang mga agaw, isang gold digger. Hindi ko alam kung ano ang gusto niya, sabi ni Marisol sa isang bahagi ng artikulo. Ang mga salita ay sinadyang maging malumanay at kaawa-awa. Ang gusto ko lang ay matahimik na buhay kasama si Alon. Pero natatakot ako. Natatakot ako para sa aming kinabukasan at natatakot ako sa kung anong kaya niyang gawin. Hindi pa siya tapos magbasa nang magsimulang mag-vibrate ng walang tigil ang kanyang cellphone. Mga notifikasyon mula sa Facebook. May mga nag-tag sa kanya sa post. Binuksan niya ang Facebook. Ang artikulo ay kumalat na parang apoy. Libo-libong shares, libo-libong komento. At ang mga komento, Jennifer Cruz. Kabit! Ang kapal ng mukha, gamitin pa ang bata para lang makapang-agaw. Mark Santos. Typical gold digger. Nakita lang na successful na ulit yung lalaki. Biglang babalik. Maria Reyes. Kawawa naman si Miss Marisol. Stay strong po. Huwag niyo hayaang sirain ng mga desperada ang pagmamahalan ninyo. Anonymous. User 123. Sana mamatay na lang mga tulad niyang babae, salot sa lipunan. Sunod-sunod. Daan-daan.
Ang bawat komento ay isang bato na ipinupukol sa kanya. Ang kanyang mukha ay nasa mga screenshots. Ang kanyang pangalan ay binabanggit. Ang kanyang pagkatao ay dinudurog ng mga taong hindi man lang siya kilala. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Ang hangin sa kanyang baga ay parang naubos. Hindi siya makahinga. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata, bumabagsak sa kanyang mga kamay na walang tigil sa panginginig. Ito pala ang plano ni Marisol. Hindi isang simpleng laban, isang giyera. At inunahan siya nito sa unang pagsabog. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Baka si Alon na. Baka nandito na siya para tulungan siya. Ngunit nang buksan niya ang pinto, ang landlady niya, si Aling Nita, ang bumungad sa kanya. Ang muka ay gusot na gusot. Tala, sabi nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nakita ko ang balita sa Facebook. Totoo ba yon? Aling Nita, hindi po. Kasinungalingan po lahat yan. Nagsusumamong sabi ni Tala. Umiling si Aling Nita. Naku Hija, ayoko ng gulo dito. Marami na akong problema. Pasensya na, pero kailangan mo nang umalis. Bibigyan kita ng 1 linggo para maghanap ng malilipatan. Pero Aling Nita, buntis po ako. Saan po ako pupunta? Pagmamakaawa ni Tala. Yun na nga Hija, buntis ka pa. Mas lalong ayoko ng iskandalo. Sabi nito bago mabilis na tumalikod at umalis. Isinara ni Tala ang pinto. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng nanghina. Napasandal siya sa pinto at napaupo sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang bahay, ang tanging lugar na ligtas para sa kanila ng anak niya, mawawala na rin. Mula sa bintana, nakarinig siya ng ingay, mga sigawan. Sumilip siya at nakita ang isang grupo ng mga tao sa labas ng kanilang apartment building. Mga reporter, may mga dalang kamera at mikropono. Tala Reyes, lumabas ka dyan! Totoo bang sinusubukan mong sirain ang relasyon ni na Alon Del Rio at Marisol Chua? Ang kanyang apartment ay naging isang kulungan. Hindi siya makalabas. Ang kanyang cellphone ay muling umingay. Mga mensahe mula sa mga hindi kilalang numero. Malandi ka. Mamatay ka na sana kasama ng anak mo. Alam namin kung saan ka nakatira. Mag-ingat ka. Ang takot ay tuluyan ng bumalot sa kanyang buong pagkatao. Niyakap niya ang kanyang tiyan, pilit na pinoprotektahan ng kanyang anak. Mula sa mundong biglang naging napakalupit. Wala na siyang pag-asa. Talo na siya. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga sigaw, at pag-flash ng mga kamera sa kanyang bintana, may isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng building. Lumabas si Alon. Hinarang siya ng mga reporter, pinagkaguluhan, ngunit para siyang isang malaking bato na hindi matinag. Itinutulak niya ang sino mang humaharang sa kanyang daan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at determinasyon. Ilang sandali pa, narinig ni Tala ang malalakas na katok sa kanyang pinto. Tala! Tala! Buksan mo to. Ako to. Si Alon. Nanginginig siyang tumayo at binuksan ang pinto. Ang itsura ni Alon ay nagpapakita ng matinding galit, ngunit nang makita siya nito, ang kanyang namumugtong mga mata, ang kanyang panginginig, ang galit sa mukha nito ay napalitan ng malalim na pag-aalala. Pumasok siya at mabilis na isinara at ikinandado ang pinto. Isinasara ang ingay mula sa labas. Tala. Hindi na napigilan ni Tala. Humagulgol siya. Doon, sa harap ng lalaking minsan niyang minahal at kinamuhian, gumuho ang lahat ng kanyang lakas. Walang sinabi si Alon. Hinila lang siya nito at niyakap ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, nandito ako. Isang yakap na nagsisilbing panangga mula sa lahat ng sakit. Hindi ka nag-iisa, bulong ni Alon sa kanyang buhok. Nandito ako, lalabanan natin sila, magkasama. Sa loob ng ilang saglit, sa gitna ng bisig ni Alon, naramdaman ni Tala ang isang hibla ng kaligtasan, ngunit ang sandaling iyon
ay muling pinunit ng pag-ring ng kanyang cellphone. Isang numero na hindi rehistrado. Sa pagod at pagkalito, sinagot niya ito at inilagay sa speakerphone. "Hello, Miss Talareyes?" Tanong ng isang malamig at profesional na boses. "Sino to?" "This is Attorney Fernandez, the legal counsel of Miss Marisol Chua. I am calling to formally inform you that we have filed a case against you for defamation and libel. A subpoena will be served to you within 24 hours. Furthermore, we have successfully petitioned the court for a temporary restraining order to freeze all your known assets pending investigation. Good day." Click. Ang telepono ay nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin siya kay Alon. Lahat ng assets niya, ang kakarampot niyang ipon sa bangko, ang maliit na halaga sa kanyang online wallet, lahat. Wala na. Wala na silang bahay. Wala na silang pera. Wala na silang panlaban. Ang mga salita ng abogado ni Marisol ay parang isang pinal na hatol. Libel, subpoena, freeze assets. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang laban. Nakatingin si Alon kay Tala na nakatayo na parang isang estatwang gawa sa salamin. Anumang sandali ay maaring mabasag. Ang kulay sa mukha nito ay nawala. Pinalitan ng maputlang anino ng kawalan ng pag-asa. Isinandal siya ni Alon sa isang upuan. "Tala, huminga ka. Huminga ka ng malalim." "Wala na, Alon." Bulong ni Tala. Ang kanyang boses ay basag. "Wala na. Paano na tayo lalaban? Wala na akong pera. Kahit pangkain, wala na." Ang tanawing iyon, si Tala, ang matatag at mapagmahal na Tala, na ngayon ay durog na durog, ay siyang nagtulak kay Alon sa kanyang hangganan. Ang galit na kanina pa kumukulo sa kanyang dibdib ay sumabog. Hindi ito isang maingay na pagsabog, kundi isang tahimik at malamig na apoy ng determinasyon. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng nagdadala ng kanyang anak, ang babaeng sinaktan niya at na ngayon ay idinadamay pa sa isang giyerang hindi nito sinimulan. Tama na. Sobra na. Huminga siya ng malalim at sa loob ng ilang segundo, sa gitna ng maliit at magulong apartment, gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na babago sa lahat. "May paraan," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit may bigat na hindi pa naririnig ni Tala mula sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang assistant na si Marco. "Marco," sabi ni Alon, "call an emergency press conference for me. Now, book the largest conference hall at the Del Rio Tower. I want all major news networks present. Tell them the CEO of Del Rio Holdings has a major announcement to make." "Pero sir, anong sasabihin ko?" "Just do it," utos ni Alon. Bago ibaba ang tawag, tumingin sa kanya si Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. "Alon, anong gagawin mo?" Lumuhod si Alon sa harap niya. Hinawakan ng kanyang dalawang kamay. Ang mga kamay ni Tala ay malamig na parang yelo. "Magtiwala ka sa akin, okay? Isang beses na lang, magtiwala ka sa akin." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Hinalikan niya ito sa noo. Isang mabilis na ngunit puno ng kahulugang halik. Pagkatapos ay tumayo na siya at lumabas ng pinto. Muling hinarap ang kaguluhan sa labas. Ngunit ngayon, hindi na siya tumatakas. Ngayon, siya na ang susugod. Ang conference hall ng Del Rio Tower ay puno ng mga tao. Ang mga kamera ay nakatutok sa podium. Ang mga reporter ay nagbubulungan, puno ng espekulasyon. Ano ang malaking anunsyo ni Alon Del Rio? Tungkol ba sa engagement? Sa kontrobersya? Sa isang opisina sa itaas, nagaganap ang isang mainit na pagtatalo. "Alon, nababaliw ka na ba?" Sigaw ng isa sa mga board members, isang matandang lalaki na matagal ng kaibigan ng kanyang ama. "A press conference now? This will be a disaster for the company's image."
This is not about the company's image. Kalmadong sagot ni Alon habang inaayos ang kanyang suit sa harap ng salamin. This is about doing what is right. Ang tama? Ang tama ay protektahan ang kumpanyang itinayo ng ama mo. Hindi ang sirain ito para sa isang babae. Tumingin si Alon sa salamin, ngunit hindi ang sarili niya ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay ang mukha ni Tala na puno ng luha. Ang kumpanyang ito ay walang halaga kung itatayo ito sa pundasyon ng kasinungalingan. Iniwan niya ang mga naguguluhang board members at naglakad palabas, patungo sa entablado. Paglabas niya, ang buong silid ay binalot ng liwanag ng mga kumukislap na kamera. Umupo siya sa gitna ng mahabang mesa, humarap sa daan-daang mata na nakatitig sa kanya, naghihintay. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya diretso sa kamera sa gitna, na para bang ang mga mata lang ni Tala ang kanyang tinitingnan. Good afternoon, panimula niya. I called this press conference to address the recent issues involving my personal life. Issues that have unjustly dragged an innocent person into a public spectacle. Nagsimula siyang magsalita. Hindi niya binasa ang anumang inihandang script. Ang bawat salita ay galing sa kanyang puso. Ang bawat salita ay isang pag-amin, isang paghingi ng tawad. Una sa lahat, gusto kong linawin ang isang bagay. Ang engagement sa pagitan ko at ni Miss Marisol Chua ay tapos na, cancelled, effective immediately. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Pangalawa, pagpapatuloy niya, hindi pinapansin ang ingay. Gusto kong humingi ng paumanhin, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang tao. Gusto kong humingi ng paumanhin kay Miss Tala Reyes. Binanggit niya ang pangalan, malinaw at buo. Ang lahat ng malisyosong paratang laban sa kanya ay pawang kasinungalingan. Siya ay hindi kailanman naging isang mga agaw o manghuhuthot. Siya ay isang mabuting tao na nadamay lamang sa isang sitwasyong hindi niya ginusto. Ang kasalanan ay wala sa kanya. Ang kasalanan ay nasa akin. Inamin niya ang lahat. Ang kanilang nakaraan, ang kanilang paghihiwalay, ang kanyang mga pagkakamali. Sa isang lugar sa syudad, nanonood si Marisol sa isang malaking TV screen. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Inaasahan niyang ide-deny ni Alon ang lahat. Inaasahan niyang ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang ginagawa ni Alon ay kabaligtaran. Nang akala ng lahat ay tapos na, may huling inanunsyo si Alon, ang pinakamabigat sa lahat. Dahil sa mga pangyayaring ito, at dahil sa aking paniniwala, na ang integridad ay mas mahalaga kaysa sa anumang posisyon, epektibo ngayong araw, ako ay nagbibitiw bilang CEO ng Del Rio Holdings. Ang bulungan ay naging isang malakas na ingay. Ang mga reporter ay nataranta. Higit pa rito, dagdag ni Alon, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa lahat. Alisin ko ang lahat ng aking personal na assets at investments mula sa kumpanya at ang lahat ng iyon, ang lahat ng makukuha ko ay gagamitin ko para tulungan si Tala Reyes na makuha ang hustisyang nararapat para sa kanya. Tumingin siyang muli sa kamera. Ang kanyang mga mata ay malungkot, ngunit determinado. Ito lang ang tamang paraan para itama ang lahat ng aking pagkakamali. Salamat. Tumayo siya at umalis sa entablado. Iniwan ang isang silid na puno ng kaguluhan, mga tanong, at isang balitang yayanig sa buong mundo ng negosyo. Pagkatapos ng press conference, hindi siya umuwi. Hindi siya pumunta sa opisina. Dumiretso siya sa apartment ni Tala. Pagbukas nito ng pinto, ang mukha ni Tala ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Napanood niya ang lahat. Bakit mo ginawa yon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kumpanya mo, ang lahat ng pinaghirapan mo. Gumiti si Alon, isang totoong nangiti na matagal nang hindi nakikita sa kanyang mukha. Wala na ang bigat ng pagiging isang CEO. Wala na ang maskara ng isang business tycoon.
Ang nasa harap ni Tala ay si Alon lang, ang lalaking minsan niyang minahal. Ang mga yon ay hindi mahalaga. Sabi niya, ang mahalaga ay ito. Lumapit siya at muling hinawakan ang mga kamay nito. Wala na akong kumpanya, wala na akong malaking pera. Simpleng tao na lang ako ngayon. Tumingin siya sa mga mata nito. Ngayon, tanong niya, pwede na ba tayong lumaban? Nang magkasama. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Tala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pag-asa. Tumango siya. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Tala, ang abogado niya. Tala, sabi ng abogado sa kabilang linya, ang boses ay mabigat. I'm sorry to be the bearer of bad news. Ang motion for reconsideration natin ay na-deny. Ang freeze order sa assets mo ay effective na. Wala na tayong kahit anong pondo para sa kaso. Ang kaunting pag-asa na kanilang naramdaman ay biglang naglaho. Kahit na isinuko na ni Alon ang lahat, tila huli na ang lahat. Tinali na ni Marisol ang kanilang mga kamay. Ang balita mula sa abogado ay parang isang baldeng puno ng yelo na ibinuhos sa nagsisimula pa lang na apoy ng kanilang pag-asa. Wala na tayong kahit anong pondo para sa kaso. Ang mga salita ay nanatiling nakalutang sa hangin ng maliit na apartment. Talo na sila. Kahit na isinakripisyo ni Alon ang kanyang buong imperyo, ang sistema ng batas na kayang manipulahin ng pera at impluwensya ni Marisol ay mas mabilis na kumilos. Naunahan sila. Napaupo si Alon sa isang upuan. Ang bigat ng mundo ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Ginawa na niya ang lahat. Ibinigay na niya ang lahat. Pero hindi pa rin sapat. Napasubsob siya sa kanyang mga palad. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay isang lason na ngayon pa lang niya natitikman sa buong buhay niya. Si Tala, na nakatayo sa tabi niya, ay tahimik lang. Ang katahimikan niya ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon. 2 taong pinagkaitan ng lahat, nakakulong sa isang silid na napapaligiran ng mga pader ng problema. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng trapiko sa labas at ang kanilang mga bagsak na paghinga. Pagkatapos ng tila, walang hanggang katahimikan, naramdaman ni Alon ang isang marahang kamay na humaplos sa kanyang likod. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Nakita niya si Tala, nakatayo sa harap niya. Ang mga mata nito ay namumugto pa rin, ngunit wala na ang bakas ng pagkatalo. Sa halip, may isang bagong kislap doon. Isang kislap ng katatagan na ipinanganak mula sa pinakamatinding sakit. Hindi pa tayo talo, Alon, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Umiling si Alon. Wala na, Tala. Wala na tayong pera. Wala na tayong paraan para lumaban sa korte. Ngumiti si Tala, isang maliit at mapait na ngiti. Tama ka, wala na tayong pera. Kinuha na ni Marisol ang lahat ng material na bagay sa atin. Lumuhod siya sa harap ni Alon para magkapantay ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang mukha nito gamit ang kanyang 2 kamay. Pero may isang bagay siyang hindi makukuha. Pagpapatuloy niya, isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera niya o kontrolin ng mga abogado niya. Ano yon? Tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Ang katotohanan. Ang salita ay simple, ngunit sa paraan ng pagbigkas ni Tala, ito ay nagkaroon ng bigat at kapangyarihan. Maaring nanalo siya sa korte ng batas, sabi ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Pero may isa pang korte na hindi niya kayang bayaran, ang korte ng publiko. Dahan-dahang tumayo si Tala at naglakad patungo sa kanyang maliit na lamesa. Kinuha niya ang kanyang lumang laptop. Sinimulan niya ang giyerang ito sa social media. Doon din natin ito tatapusin. Biglang naintindihan ni Alon ang kanyang ibig sabihin.
Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan, isang ideyang mapanganib, desperado. Pero marahil ito na lang ang natitira sa kanila. Isang live stream. Sabay nilang sabi, nagkatinginan sila. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gulo, isang tunay na pag-asa ang sumilay sa kanilang mga mukha. Hindi natin kailangan ng mamahaling abogado para ikwento ang totoo. Sabi ni Tala, ang kanyang boses ay puno na ng determinasyon. Ang kailangan lang natin ay isang kamera at ang tapang para magsalita. Tinuro niya ang kanyang dibdib. Ang sinagtala ay hindi lang isang business plan, Alon. Ito ang buhay ko. Ito ang pangarap ko. Ito ang pamana ko para sa anak natin at hindi ako papayag na ang kwento nito ay magtatapos sa kasinungalingan. Ang kanyang tapang ay nakakahawa. Ang apoy sa kanyang mga mata ay muling nagpaalab sa natutulog na mandirigma sa loob ni Alon. Tumayo siya. Ang kanyang katawan ay puno na ng bagong lakas. Okay, sabi ni Alon, gawin natin. Ang sumunod na oras ay ginugol nila sa paghahanda. Hindi para sa isang legal na laban, kundi para sa isang pagtatanghal ng katotohanan. Inilabas ni Alon ang USB na naglalaman ng recording ng boses ni Marisol. Inihanda ni Tala ang kanyang lumang notebook. Ang bawat pahina ay isang testamento ng kanyang orihinal na gawa. Nag-set up sila ng isang maliit na espasyo sa sala kung saan ang ilaw mula sa bintana ay nagsisilbing kanilang spotlight. Walang magagarang kagamitan. Walang script. Tanging isang lumang laptop, isang USB, isang notebook at ang kanilang mga salitang handa nang iparinig sa buong mundo. Habang inaayos nila ang lahat, nagkatinginan sila. Ang kanilang mga kamay ay naglapat. Ang kaba ay naroon. Ngunit mas nangingibabaw ang pakiramdam ng pagkakaisa. Hindi na sila si Alon ang CEO at si Tala ang biktima. Sila ay dalawang taong magkasama sa isang laban. Handa ka na ba? Tanong ni Alon. Ang kanyang hinlalaki ay nakahawak sa trackpad ng laptop sa ibabaw ng Go Live button. Huminga ng malalim si Tala. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang lakas na nanggagaling sa kanyang anak ay dumaloy sa kanyang buong katawan. Tumingin siya kay Alon at tumango. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi matitinag na determinasyon. Handa na, sagot niya. Pinindot ni Alon ang button. Isang maliit na pulang ilaw ang umilaw sa tabi ng kamera ng laptop. Ang bilang ng mga manonood ay nasa 0 pa. Ngunit alam nila na sa loob ng ilang minuto, ang kanilang munting apartment ay magiging isang entablado at ang buong mundo ang kanilang magiging hurado. Ito na ang kanilang huling baraha. Ang unang ilang segundo ng live stream ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang tanging gumagalaw ay ang maliit na icon sa gilid ng screen na nagpapakita ng bilang ng mga manonood. 17, 42, 1 to 12. Sa comment section, ang unang pumasok ay ang inaasahan nila. Look, yung kabit na desperada nag-leave. Anong drama na naman to? And can cancel Tala Reyes. Gusto lang magpapansin. Huwag nyo i-share to guys. Naramdaman ni Alon ang panginginig ng kamay ni Tala sa ilalim ng mesa. Hinawakan niya ito ng mas mahigpit, isang tahimik na mensahe ng suporta. Ito na. Walang atrasan. Huminga ng malalim si Tala. Tumingin siya diretso sa maliit na kamera ng laptop na para bang tinitingnan niya ang bawat isang taong nanonood. Magandang gabi po. Panimula niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa simula, ngunit may bigat ng katapatan. Ako po si Tala Reyes, at oo, ako po yung buntis na waitress na nababasa ninyo sa mga balita. Hindi niya sinubukang maging kaawa-awa. Hindi siya umiyak. Nagsalita lang siya mula sa puso. Hindi po ako nagsasalita ngayon para manggulo. Nagsasalita po ako dahil naniniwala ako na ang bawat kwento ay may dalawang panig. At sa loob ng ilang araw,
Ang panig ko po ay nanatiling tahimik. Ikinuwento niya ang lahat, hindi ang tungkol sa kanila ni Alon, kundi ang tungkol sa kanyang pangarap. Ipinakita niya sa kamera ang kanyang luma at gusgusing notebook. Ito po, sabi niya, binubuklat ang mga pahina. Ito po ang Sinagtala Organics. Hindi po ito basta isang business plan. Ito po ang pangarap ng isang simpleng babae na gustong gumawa ng produkto na gawang Pinoy, galing sa puso, at para sa mga kapwa ko Pilipina. Ang bilang ng mga manonood ay umakyat na sa 1,000. Ang mga komento ng panghuhusga ay unti-unting napapalitan ng mga komento ng pagkamausisa. Teka, parang sincere siya. Ipakita mo yung notebook, ate. Pagkatapos ni Tala, si Alon naman ang nagsalita. Ang pangalang Sinagtala ay hindi aksidente. Sabi ni Alon, ang kanyang boses ay kalmado at may awtoridad. It was a dream we built together, at ang pangarap na yon ay ninakaw. Ibinahagi niya ang kanyang screen. Sa isang panig, ipinakita niya ang scanned na kopya ng mga pahina mula sa notebook ni Tala na may petsa at sulat kamay. Sa kabilang panig, ipinakita niya ang official presentation ng Sinag Organics ni Marisol. Kayo na po ang humusga, sabi ni Elon. Ang comment section ay sumabog. OMG, parehong-pareho nga. Pati yung tagline kinopya, ang kapal. Hard ninakaw na pangarap. Nanonood si Marisol mula sa kanyang marangyang kondo. Hawak ang isang kopita ng alak. Sa simula, pinagtatawanan lang niya ang kanilang pathetic attempt. Ngunit habang tumatagal ang livestream at dumarami ang nanonood, ang kanyang ngangiti ay unti-unting nawawala. Ito ay salita laban sa salita, sabi ni Marisol sa kanyang sarili. Walang maniniwala sa kanila. Ngunit hindi pa tapos sina Alon at Tala. Maaring sabihin ng iba na ito ay nagkataon lang, sabi ni Alon, tumingin muli sa kamera. Maaring sabihin na ang mga ideya ay magkakatulad lang, pero may isang bagay na hindi maipapaliwanag ng pagkakataon. Mayroon po kaming isang huling bagay na ipaparinig sa inyo. Pagpapatuloy niya. Isang recording, isang pag-uusap na hindi sinasadyang ma-record. Ito po ang boses ni Miss Marisol Chua. Ang buong social media ay tila huminto sa paghinga. Pinindot ni Alon ang play. Ang malinaw at mapanlait na boses ni Marisol ay pumuno sa katahimikan. And she just told me everything, with matching shining eyes pa. Ito ang pangarap ko, ang Sinagtala Organics. So naive. Akala niya yata, sa pangarap lang nabubuhay ang tao. Tinanggal ko yung cheap na tala sa pangalan. Sinag Organics. Sounds more classy, right? Katahimikan. Pagkatapos, isang dagundong. Ang bilang ng mga manonood ay biglang lumobo mula sa 1,000 patungo sa 10,000, pagkatapos ay 100,000. Ang comment section ay hindi na mapigilan. Ang mga salita ng galit, pagkadismaya, at suporta para kay Tala ay bumuhos na parang baha. Walang hiya ka, Marisol Chua. Had justice for Tala. Ibalik ang ninakaw. Grabe. The evil laughter. Nakakatakot. We believe you, Tala. Laban lang. Ashati Chagia. Cancel Marisol Chua. Ang hashtag Naumbad Justice for Tala ay umakyat sa trending list sa loob lang ng ilang minuto. Nilampasan ang anumang PR campaign na binuo ni Marisol. Nabitawan ni Marisol ang kanyang kopita. Ang basag na salamin sa sahig ay kasabay ng pagbasag ng kanyang mundo. Tapos na. Sa maliit na apartment, hindi na nagsalita sina Alon at Tala. Hinayaan nilang ang katotohanan, ang magsalita para sa kanila. Hindi po kami humihingi ng pera, sabi ni Tala. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng Cursonet. Hindi po kami humihingi ng awa. Ang tanging hinihiling po namin ay pakinggan ninyo ang katotohanan.
Salamat po sa inyong oras. Pagtatapos ni Elon, tinapos nila ang live stream. Sa pag-click ng End Broadcast button, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng kawalan ng pag-asa. Ito ang katahimikan pagkatapos ng isang matinding bagyo. Nagkatinginan sila, si Alon at si Tala. Walang salitang namutawi. Dahan-dahan, yumakap si Alon kay Tala. Isinubsob ni Tala ang kanyang mukha sa dibdib nito. At doon, tuluyan nang bumuhos ang lahat ng kanyang emosyon. Humagulgol siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paglaya. Niyakap siya ni Alon ng mahigpit, hinahayaan siyang ilabas ang lahat. Sa labas, ang kanilang mga telepono ay walang tigil sa pag-ring at pag-vibrate, binabaha ng mga mensahe ng suporta mula sa mga kaibigan, pamilya, at libu-libong estranghero na ngayon ay kanilang mga kakampi. Ang giyera sa social media ay tapos na. At sa pagkakataong ito, sa korte ng publiko, ang katotohanan ang nanalo. Ang epekto ng livestream ay hindi isang alon. Ito ay isang tsunami. Sa loob ng magdamag, ang kwento ni Tala at Marisol ay naging pambansang usap-usapan. Ang katotohanan, na minsang sinubukang ikubli, ay sumabog ng may lakas na hindi kayang pigilan ng kahit sinong PR team. Para kay Marisol, ang resulta ay mabilis at walang awa. Ang unang tumama ay ang kanyang kumpanya. Kinaumagahan, sunod-sunod na tawag ang natanggap niya mula sa mga investors at business partners. Ang lahat ay iisa ang mensahe. We're pulling out. Ang mga kontratang pinaghirapan niyang makuha ay isa-isang kinansela. Ang mga endorser ng kanyang mga produkto ay naglabas ng mga opisyal na pahayag, dinidistansya ang kanilang mga sarili mula sa kanya. Ang Sinag Organics, na hindi pa man nailulunsad, ay patay na. Paglabas niya ng kanyang condominium, isang pulutong ng mga reporter ang sumalubong sa kanya. Ngunit hindi tulad ng dati na siya ang bida. Ngayon, siya na ang kontrabida. Ang mga tanong ay hindi na malambing. Ang mga ito'y matutulis at mapanuri. Miss Chua, totoo po bang ninakaw niyo ang ideya ni Miss Tala Reyes? Anong masasabi niyo sa audio recording? Magsusorry po ba kayo? Hindi siya sumagot. Naglakad lang siya ng mabilis patungo sa kanyang kotse. Ang kanyang magandang mukha ay nakatago sa likod ng malalaking itim na salamin. Ngunit hindi nito maitatago ang kahihiyan. Habang nasa loob ng sasakyan, nakita niya ang kanyang sarili sa screen ng isang malaking billboard sa EDSA. Isang lumang advertisement. Ngunit sa ilalim nito, may isang taong nagsulat gamit ang spray paint. Magnanakaw. Ang kanyang pagbagsak ay hindi lang sa negosyo. Ito ay sa lipunan. Ang mga kaibigan niya sa alta sosyedad ay biglang hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang mga imbitasyon sa mga party ay tumigil. Si Marisol Chua, ang dating reyna ng social scene, ay naging isang multo. Nakakulong sa kanyang marangyang kondo, mag-isa, napapaligiran ng mga bagay na nabili ng pera, ngunit walang halaga ngayon. Sa kabilang banda, para kay Tala, ang pagsikat ng araw ay nagdala ng isang bagong simula. Ang dating tahimik niyang cellphone ay hindi na tumigil sa pag-ring. Ngunit ngayon, ang mga tawag ay hindi na mula sa mga naniningil o nagbabanta. Ang mga ito'y mula sa mga taong gustong tumulong. Isang sikat na abogadong kilala sa pagtulong sa mga naaapi ang tumawag at nag-alok ng kanyang serbisyo, pro bono. Ang kasong isinampa ni Marisol ay mabilis na na-dismiss at ngayon, sila na ang naghahanda ng kaso laban dito. Ang landlady niyang si Aling Nita ay bumalik. May dalang isang bayong ng prutas at walang katapusang paghingi ng tawad. Ngunit ang pinakanakakataba ng puso ay ang pagbuhos ng suporta mula sa mga ordinaryong tao. Isang umaga, may kumatok sa kanilang pinto. Pagbukas ni Tala, isang grupo ng mga babae ang nandoon.
mga nanay, mga estudyante, mga batang profesional. Ikaw po ba si Ma'am Tala? Tanong ng isa. Pinapanood po namin kayo. Sobrang na-inspire po kami sa tapang ninyo. May iniabot silang isang maliit na sobre. Alam po naming nawala ang ipon ninyo. Kaunti lang po ito. Pinag-ambagan namin para po makapagsimula kayo ulit. Naiyak si Tala habang tinatanggap ang sobre, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kabutihan ng mga taong hindi niya kilala. Ang email inbox niya ay napuno ng mga mensahe. Isang organic farmer mula sa Batangas ang nag-alok na mag-supply ng mga hilaw na materyales. Isang graphic designer ang gumawa ng bagong logo para sa Sinagtala Organics ng libre. Isang grupo ng mga marketing students ang nag-volunteer na gumawa ng social media plan para sa kanya. Ang pangarap na minsan ay binuo niyang mag-isa ay, ngayon, binubuo na ng isang buong komunidad. Si Alon ay palaging nasa tabi niya, hindi bilang isang CEO na nag-utos, kundi bilang isang partner. Siya ang sumasagot ng mga tawag, nag-oorganisa ng mga meeting, at gumagawa ng mga spreadsheet sa lumang laptop ni Tala. Tinanggihan niya ang mga alok mula sa ibang kumpanya na gustong kuhanin siya. Dito na ang lugar ko, sabi niya kay Tala, isang hapon habang nag-aayos sila ng mga email. Ang pagtulong sa iyo na itayo ito ang magiging pinakamahalagang proyekto ng buhay ko. Isang araw, habang binabasa nila ang daan-daang mensahe ng suporta, isang partikular na email ang nakaagaw ng kanilang pansin. Galing ito sa isang maliit na foundation na tumutulong sa mga single mothers na magkaroon ng sariling negosyo. Nag-aalok sila ng isang maliit na grant. Hindi ito milyon-milyon. Hindi ito kasing laki ng puhunan na ibibigay sana ng Del Rio Holdings. Ngunit ito ay sapat. Sapat para makapagsimula. Sapat para muling buhayin ang isang pangarap. Nagkatinginan si Alon at Tala, isang ngiti ng pag-unawa, ang namutawi sa kanilang mga labi. Ito na iyon, ang kanilang tunay na simula. Habang naghahanda si Tala na mag-reply sa email, bigla siyang napahawak sa kanyang tiyan. Isang matinding sakit ang bigla niyang naramdaman, na sinundan ng isang mainit na likido na dumaloy sa kanyang mga binti. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Alon. Ang kanyang muka ay isang halo ng takot at pananabik. Alon, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Alon, oras na. Makalipas ang isang taon, ang hangin ay amoy damo at sariwang lupa. Ang dating ingay ng syudad at ng social media ay napalitan ng payapang tunog ng mga kuliglig at ng mahinang tawanan. Sa isang maliit na bahay na napapaligiran ng hardin sa probinsya, isang bagong mundo ang nabuo. Dahan-dahan lang, misis, sabi ni Alon. Inaalalayan si Tala na maglakad sa kanilang maliit na workshop sa likod bahay. Ang lugar ay simple lang, gawa sa kawayan at kahoy, ngunit puno ito ng buhay. Nakahilera sa mga estante ang mga bote ng mga bagong gawang sabon at langis, bawat isa ay may etiketang Sinagtala Organics. Ngumiti si Tala. Kaya ko, mister. Huwag kang mag-alala. Magkasama nilang tiningnan ang mga kahon na handa ng Edelweir. Hindi ito libu-libong produkto na ipapadala sa malalaking mall. Kakaunti lang. Sapat para sa mga online orders at sa ilang maliliit na tindahan sa bayan na sumuporta sa kanila. Si Marisol Chua ay matagal nang nawala sa eksena. Matapos bumagsak ang kanyang kumpanya at harapin ang maraming kaso, nabalitaan na lang nilang umalis na ito ng bansa. Dala ang kahihiyan. Sina Alon at Tala naman ay pinili ang buhay na malayo sa gulo. Ginamit nila ang maliit na grant na kanilang natanggap. At sa tulong ng komunidad, itinayo nila ang Sinagtala Organics mula sa simula. Hindi ito isang malaking korporasyon, kundi isang social enterprise. Ang kanilang mga sangkap ay galing sa mga lokal na magsasaka,
At ang ilan sa kanilang mga empleyado ay mga single mothers mula sa kalapit na barangay. Isang araw, may isang malaking kumpanya na nag-alok na bilhin ang kanilang brand sa napakalaking halaga. Isang halagang kayang ibalik ang lahat ng yaman na tinalikuran ni Alon. Nag-usap sila sa kanilang maliit na balkonahe habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sa tingin mo, tanong ni Alon, kaya nating bumalik sa dati. Penthouse, magarang kotse. Hinawakan ni Tala ang kanyang kamay. Masaya ka ba ngayon, Alon? Tumingin si Alon sa paligid. Sa simpleng bahay, sa kanyang mga kamay na may kalyo na dahil sa pagbubuhat ng mga kahon, sa babaeng katabi niya, at sa maliit na duyan na nasa tabi nila. Oo, sagot niya. At sa unang pagkakataon, ang oo na yon ay buong buo at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sobra. Tinanggihan nila ang alok dahil naintindihan na nila na ang halaga ng kanilang itinayo ay hindi kayang sukatin ng pera. Sa kanilang maliit na sala, isang parangal ang nakasabit sa dingding. Most Inspiring Small Enterprise of the Year mula sa isang local business award-giving body. Mas maliit ito kaysa sa mga tropeo na dati nang natatanggap ni Alon. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamabigat at pinakamahalaga. Mama, Papa, isang maliit na boses ang tumawag mula sa hardin. Sabay silang napangiti at lumabas. Doon, sa gitna ng mga bulaklak at halamang gamot, isang batang babae na may isang taong gulang ang sinusubukang tumayo. Ang mga maliliit nitong kamay ay nakakapit sa isang paso. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin at ang kanyang tawa ay kasing liwanag ng sikat ng araw. Sinag, sabay nilang sabi. Lumapit si Alon at marahang binuhat ang kanilang anak. Itinaas niya ito sa ere at ang halakhak ng bata ay pumuno sa buong paligid. Umupo si Tala sa isang duyan na gawa sa yantok at umupo si Alo sa tabi niya. Karga-karga pa rin si Sinag. Ang bata ay masayang naglalaro sa pisngi ng kanyang ama. Pinanood ni Tala ang mag-ama. Ang puso niya ay puno ng kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Wala na ang takot. Wala na ang sakit. Ang naroon na lang ay isang pagmamahal na buo at payapa. Sumandal siya sa balikat ni Alon. Hinawakan ni Alon ang kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay magkakaugnay, isang simbolo ng lahat ng kanilang pinagdaanan at ng lahat ng kanilang binuo. Ito, bulong ni Alon, habang nakatingin sa kanyang mag-ina, sa kanilang simpleng bahay, sa kanilang munting pangarap na naging totoo. Ito ang tunay na yaman. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal na sinubok ng panahon, pinatibay ng sakripisyo at binuo muli ng katotohanan. Hindi nila kailangan ng malaking palasyo o ng atensyon ng buong mundo. Dahil sa maliit na paraisong yon, sa piling ng isa't isa at ng kanilang munting sinag, natagpuan na nila ang lahat. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ni na Alon, Tala, at ng kanilang munting sinag. Mga minamahal naming tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, sina Alon at Tala ay hindi lamang mga karakter sa aming isipan. Sila ay naging mga kasama, kaibigan, na ang bawat sakit at tagumpay ay aming naramdaman. Ang kanilang istorya ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay laging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon, na ang katotohanan, gaano man kasakit, ang siyang laging magpapalaya sa atin. At higit sa lahat, ipinakita nito na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o katanyagan, kundi sa payapang puso, sa mga pangarap na binuo mula sa katapatan at sa pagmamahal ng pamilya. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kanilang kwento?
anong aral ang inyong napulot? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig. Nagmamahal, Love Kilig TV.